back again to my YouTube channel. Ang lamig-lamig na. Tapos habang nasa biyahe ako guys, nararamdaman ko na talaga yung nararamdaman ko nung winter. Yung habang nasa biyahe ka, tapos medyo dumidilim na ba. Hindi na kasi ganun kaliwanag yung ulap. Parang ano na siya. Ayan o. Parang yung kulay na paulan, parang ganun. Para siyang paulan na padilim na. Anong oras pa lang guys? 5:15 pa lang. Ganyan na yung kulay. Tapos kanina habang nasa biyahe ako Kennedy to Scarborough Town, kinakita ko yung mga puno halos ano na. Halos, ang tawag dyan, halos kalbo na guys. Tapos sabi ko, oh, nararamdaman ko na talaga yung nararamdaman ko nung winter. Ang lungkot, iba talaga yung ano, yung feeling kapag yung winter, tapos uuwi ka madilim. Yung ganun. Tapos sobrang lamig. Kaya tinatawag nila yung winter, ano, depression season. Kaya yung iba, isa din sa dahilan nga daw dito kung bakit sila umaalis ng Canada. Dahil nga ganun, nakaka-depress tuwing winter, hindi ka nakakagala, bahay lang, bahay, trabaho. Kahit nung namin, sobrang bihira namin lumabas si Marvin. Niyayaya lang kami nila Tita Remy lumabas, ganyan. Nakakalabas kami ni Marvin. Tapos, pagtitingin ka sa daan, kalbo. Kaya yung, parang iba yung dating nung nag-summer. Talagang tuwan-tuwa ako guys. Bawat makikita ko na ano, puno, ang gaganda ng kulay talaga. Tapos ngayon, lamig. Tapos ngayon, ang lamig, tapos handiling na. Yung tipong umuwi si Marvin, ano, maliwanag. Ang taas pa ng sikat ng araw. Ngayon, ano, umuwi na siya, madilim na. Ayan, mamaya, ang lamig. Hindi pa nga kami nakakapasyal ni Marvin sa ano sa mga ganyan, para makapagpa-picture yung mga kakilala namin, yung mga ibang international student. Nakapasyal-pasyal na sila guys. Nakita ko yung mga picture. Ewan ko kung natuloy na sila Ate Alaysa sa Blue Mountain kasi nag-aya silang mag Blue Mountain kami. Tapos ayun, edi sinabi na nila ate kung magkano yung budget nung yung ambagan kasi kumuha sila ng parang 7-seater ata guys. Tapos nag-compute kami kasi ni Marvin, hindi kaya ng budget namin na sumama, magkano agad kaming dalawa. Kaya sabi ko ate, next time na lang kami kasi hindi ako makakasama dahil na nagbo-budget kami at magbabayaran na nga ng tuition ni Marvin ngayong November. Sabi ko, ano, sabi sayang daw next time na lang. O ate, next time na lang. Ayun. Kaya tiis muna kami ni Marvin, hindi muna kami gumagala-gala. Kung gagala kami dyan lang kami sa malalapit na kaya ng TTC na bus. Hindi kami gagastos, hindi kami gagamit ng ekstrang bayad. Diba naka-unlipas nga kami, kaya nga kinuha din namin unlipas para makapasyal-pasyal kami paminsan-minsan. Tulad ng sa downtown, mga ganun ba. Gusto sana namin balikan yung ano, yung Toronto Island, yung pinuntahan namin nung nakaraan la Ate Erika. Kasi maganda din daw dun kapag fall dahil ang daming puno, diba guys? Napakita namin yung mga puno. Kaso hindi na namin masingit. Hindi kami magkasakto ni Marvin ng day off. Nagre-request pa siya ng ano para fix na namin yung Sabado kasi na ano namin day off para nga kami makasimba. Dahil lang nangyayari kasi wala kasi tumatagal sa ano, sa baker nun kala Marvin. Kaya nang nangyayari, pa-iba-iba schedule nila. Kailangan may duduting ka to kasi iba biglaan aalis kasi nakakuha na naman. Ganun talaga, hindi naman natin sila mapipigil kung mas ano nila talaga lumipat ng trabaho. Siyempre si Marvin hindi naman pwede lumipat ng trabaho. Kailangan namin ng extra. Nung nakaraan nga kasi ang dami na nilang baker, ang dami na ng bagong baker. Parang nabawasan atas si Marvin ng sa isang linggo
ano lang siya, isang duty lang. Bali 2 linggo yon na isang duty lang siya. Pero ngayon nabalik na naman guys. Kaya sabi ni Barbie, sana magka-duty ako kasi mahal yung laptop ko. Kailangan mo ba? Sabi ko, pe, huwag mo na isipin yun kasi naman gagamitin mo naman yan. Sabi ko, tapos sabi niya sa akin, oo nga pe, yan din gagamitin mo pag nag-aral ka na. Sabi niya ganun. Binibiro ka, abo, bibilan mo akong MacBook. Ay, hindi nga magagamit yun sa school. Kung magagamit ko yun sa school, yun nga kukunin natin eh. May mga iba kasi na hindi gumagana. Pero gusto kasi maliit lang talaga. Yung magaan lang pagbibit-bitin ko. Sabi, binumarbin. Bakit? Sabi ko, alam mo naman ang dami kong bit-bit laging gamit. Sabi niya gano'n. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo yung likod namin. Lamig. Ano na siya. Nadadry na yung mga halaman. Yung nilalakada namin ni Marvin. Yan guys. Yan oh. Nadadry na. May sinampay oh. Ayun na, may sinampay. Charing. Ayan. Tinauli kami makapaglakad-lakad ni Marvin kasi ang lamig. Sana sabi ko kay Marvin, be lalabas tayo lakad tayo. Sabi niya sa akin, oh, sige be. Tapos maya-maya na realize niya, be wag na tayo maglakad, ang lamig na. Hindi tulad nung dati, nakaano lang siya. Okay na yung parang naka-short, tsaka or jogging pants, naka-chinelas, naglalakad. Ay ngayon hindi na kaya kasi ang lamig na talaga guys. Tapos mamaya guys, pag alas 6:30 na, lalabas ako, papakita ko sa inyo yung labas. Gugano nakadilim. Tapos maglalabasan na rin kami ng mga ano namin, mga winter jacket. Baka by next week. Kasi ito pala yung nalalabas namin. Oh. Ito pala yung AirPod. Mumurahin lang to guys. Diba may ginagamit si Marvin isa? Diba umuwi si Tito sa Pilipinas? Yung tito ko nasa Mississauga, tapos nagpadala si mama, ang daming pinadala. Yun nga yung pinadala nga ay yung mga pang nail ko, yung mga panggawasan ko. Tapos ito, in order namin sa Shopee. Kasi di ba nga yung kay Marvin ginagamit, before kami umalis sa Pilipinas, ni-order na namin yung sa Shopee, 500 plus lang siya. Tapos mag-iisang taon na siya, okay pa siya guys. Eh, mas nagustuhan ni Marvin yung AirPod kesa sa ano, yung mga headset talagang ano, yung may mga, ano tawag doon, may mga wire ba. Tapos sabi ni Marvin, order daw kami. Sabi niya, be, order ka ng ano, ng AirPod uli. Sabi ko, di umorder kami 2. Ang gulo na ng buhok ko. Umorder ako 2. Para daw, ayaw ko kasi gamitin kasi one time nung ginamit ko yung kanya, yun ginagamit ko noon. Nakakatulog ako, diba ano lagi ako nakakatulog, nalaglag. Paggising ko nakita ko naman siya agad sa may paahang ko. Kaya hindi ko na ginamit kasi baka nga mawala. Ay ngayon sabi ni Marvin, pinagtsatsagaan ko din yung headset ko, isa na lang yung gumagana. Sabi niya, gamitin ko na daw to. Sige, ginamit ko na. Paminsan-minsan ko lang naman siya gamitin. Tapos guys, ang sarap ng tulog ko kagabi. Kasi, kung makikita niyo dun sa Facebook page ko, may pinost ako dahil kagabi. Kagabi kasi, humiga na si Marvin, niyakap niya ako. Tapos sinabi niya, be, tulog ka na. Anong oras pala? Mga 8 pa lang noon, mahigit, mga 8:30. Tulog na daw ako kasi nagtrabaho kahapon. Oh, ayun. Nagtrabaho kasi ako kahapon, guys. Tapos, ayun, sabi ni Marvin sa akin, be, wag ka nang mag-vlog muna ngayon. Sinundo niya ako sa trabaho ko. Huwag ka muna mag-vlog ngayon. Kasi, pagpahinga mo na lang yan. Okay lang naman, kahit di ka mag-upload everyday, sabi niya sa akin. Tapos, yun, pag uwi nga, nagluto si Marvin ng ulam namin. Sabi ko, gutom na kasi ako. Sabi ko kay Marvin, yung mabilis na lang lutuin. Eh, may corned beef pang tira dun sa kalahati na yung binili namin. Kalahati pa siya. Dinuluto niya. Nilagyan niya itlog, nilagyan niya sibuyas. Kain kami. Anong oras kami dumating dito sa bahay? Parang dumating kami dito sa bahay before
6 ata guys. Buksan nga natin ito, Cortina. Ganyan ang itsura dito kapag ano na, nag-winter na, ganyan kadilim dito sa may sala. Tapos, ayun. Ay ko po Tapos, edi yun, sabi ko, pagka ano namin, inano ni Marvin yung mga ilo-laundry pa. Kasi wala siyang pasok kahapon. Ginawa niya yung mga assignment na laundry. Dapat kahapon, papasok siya kasi nga dito ng last week na isa lang yung duty niya sa Tim Hortons. Tapos, pinapapasok siya nung Thursday, hindi siya nakapasok dahil nga mga deadline ng mga ano niya sa school. Tapos, yung isa niya katrabaho, inaano si Marvin na pumasok kahapon. Gawa ng may asi kasi sabi ni Marvin, hindi pa rin kasi siya. Tapos, sobrang dami. Sobrang dami niyang ginagawa. Tapos, hindi nga yun. Akala ko kasi tapos na yung lahat ng gagawin niya. Akala ko tutulog na kami maaga. Tapos yung biglang sabi niya, "Be, gagawa pa akong assignment, matulog ka na." Sabi ko, "Oh, akala ko tapos ka na." Sabi ko, "Hindi pa ako tapos, ang dami ko pang ginagawa." Kasi essay yun, kailangan maayos yung gawa ko. Sabi niya, 2 daw yun. Hindi, bumalik siya doon. Hindi nakapatay na yung ilaw, binuksan niya yung laptop niya. Tapos naggagawa na siya doon. Sabi niya sa akin, inaaninag niya ako kasi nagsiselfone ako. Hindi ako makatulog eh. Nagsiselfone ulit ako. Tapos sabi niya sa akin, gano'n siya sa akin. "Ba, nagsiselfone ka?" Sabi niya gano'n. "Matulog ka na. Para makaano ka," just chinek niya. "Pag natulog ka, may 8 hours na tulog ka." Sabi niya sa akin gano'n. Kasi ang hirap talaga ako makatulog na naman guys. Hindi ko alam. Dami ko kasi iniisip. Tapos ayun, sabi ni Marvin. Sabi sa akin ni Marvin ito sabi ko, "Hindi nga ako makatulog nung di ka kalapit." Sabi kong ganon. Tapos alam mo, sinabi ni Marvin, nagawa pa akong assignment, ano lang tayo, holding fit na lang para magkalapit, magka-ano pa rin yung ating ano. Sabi ko, holding fit. Tapos nakita ko siya, seryoso niyang pinagdidikit yung paa namin. Seryoso niyang pinagdidikit yung paa namin na magka-holding hands nga, holding fit. Sabi ko, ang tabaan ng utak ng mister ko. Pinost ko yun doon sa Facebook page, guys. Dinikturan ko. Tapos balik na siya sa paggagawa ng essay. Hindi ko alam kung anong oras siya natapos. Pero parang late na rin siyang natapos. Kasi ano naman ngayong Monday, 1:00. Ang alam ko 1:00 pa yung pasok niya. Late siya. O nga, late na siyang natulog. Medyo naalimpungatan ako nung humiga siya kasi yumakap siya sa akin. Sabi ko pa nga sa kanya, pag ano ka na, tapos ka na, yakap ka sa akin ha. Sabi niya, oo. Ayun guys. Tapos si Kuya Brian, nag-ano siya sa akin. Kung pwede akong dumuti sa susunod na linggo ata yun. Kasi may lakad siya. Di ba nga, linggo day off ko. Kung mangyari nga na ano nga si Marvin ay may pasok na naman ng linggo. Gagrab ko yung duty niya. Ako papasok para sa kanya ng linggo. Half day lang naman. So, Sabado half day din ako ng linggo, guys. Okay lang naman kahit ako'y walang off ng araw na yun, Sabado at linggo. Kasi puro half day naman siya. Ganon kasi dun sa amin. Parang kapag hindi kayang pumasok nung isa, sinong gustong dumuti. Si Kuya Brian, close naman kami. Tapos, bala ko interviewin si Kuya Brian bukas. Ano naman yun? Mabait naman yun. Mag-interview ako. Ang daldal din kasi nun eh. Papayag naman yun, guys. Kaya, kung ano yung mga gusto nyong itanong, comment lang kayo para maano natin, may tanong din natin sa kanya. Sige, wait lang guys. Mamaya magluluto tayo ngayon ng chicken. Kasi pinapili ko si Marvin kung ano yung gusto niya. Maghihipon ba or chicken? Sabi niya chicken na lang daw. Ayan. 3 piraso na lang itong nakamarinate na chicken. Tapos tingnan nyo guys. Madilim na sa labas. Maagap ngayon uuwi si Marvin. Kasi nag-exam daw siya eh. Kaya pagkatapos ng exam, pwede na silang umuwi. Kung regular na ano lang yun, klase lang. Mamaya pa yung 7:30. Medyo madilim na. Magluluto muna ako guys kasi pauwi na si Marvin. Para pagdating niya,
kakain na kami. Dahil ganun yung ginagawa niya kapag ako yung tulad. Tuwing Monday kasi, yun. Doon siya hindi nakakapagluto. Pero Tuesday hanggang Friday, siya lang nagluluto hanggang pag-uwi ko yun, guys. Dahil nga, ano nga, siya yung my time. O di pag-uwi ako, kakain na lang si Crystal City. Luto muna ako, guys. Na, bebe! O, diba? Madilim na lamig, no? Lamig ng mukha. Ayan, guys. Tingnan nyo. Anong oras na, be? 6:30? Ayan, guys. Ba't ganun? Sa camera, hindi masyadong madilim. Pero madilim na siya. Ayan, o. Tapos lang kumain ng chicken. Yeah. Niloloko ako ng Barbie nung last month. May nakita siya na ano. Yung parang set BF. Mga buto, yung mga pinagkainan ng chicken. Set BF. Nandun sa kanan Rich yun. kid, hanggang pababa na patay guto. Yung pagkain ng ano, buto ng chicken. Yung akin daw pong patay gutom. Kasi sa iba sa inyo ako kumain ng chicken, guys. Marvin kumakain nito. Galing pa to kay Tita. Alam ko, galing pa to kay Tita Regina eh. Binago mo pala. Pupunta kami sa ano. Pero ba pumunta na? Wait lang. Kausap na siya kay RP. Kasi nga nag-exam sila kanina. Check natin, guys, anong oras na. 6:42. 6:42. Tapos ito na. Lamig. Ganyan na, guys. Madilim na sa labas. Ayan, guys. Madilim na. 6:42 na. Nabukas yung ano. Yan. Nagbukas ako ng flash. Oh. Kasi para medyo makita naman. Lamig na rin, guys. Pasok na tayo. Tingnan mo, sobrang tahimik. Yung tipong uuwi ka ng ano, mga gantong oras. Ang lamig, sobrang tahimik, kaya mga tao mas pinipili na lang sa bahay talaga. Tapos nakatulala ka sa bintana, no, yung parang ganyan, no. Ang dilim na. Yan. Halimbawa, part ng kwarto mo, bintana, ganyan. Tapos naalala ko noon, hindi ako makalabas, sobrang lamig. Nag-i-snow siya, bagsak-waksak. Nakatulala lang ako nakatingin. Tapos yung mga napapanood ko vlog na winter, yung mga nade-depress, tulala, naiyak. Puro iniisip bills. Bills talaga, guys. Yan. Pasok na uli ako sa kusina. Ayun, guys, si Marvin tapos na maghugas ng pinagkainan namin. Tapos ako, niready ko na rin to para mapakulo ang totong pang sisig ko. Pero hindi ko siya gagawin ngayon, yung sisig. Papakuloan ko lang siya. Tingnan niya, mamalat. Nagre-rejuve na uli ako eh. Bukas ko itutuloy yung pagluluto ko ng sisig. Kasi meron pa naman kami diyang mga ulam. May chicken pa kami, may hipon pa kami, meron pa kami beef. Tapos, ano oras? 7:30, guys. Check natin ang labas. Saan na natin ilaw, Dini? Ayan. Ayan na, guys. Sobrang dilim na. Lamig. Alamig na. Ganyan. Ganyan na ang maano natin kapag... Kaninang mga 7, ganyan na siya. Kasi nagkakat kasi ako kanina ng mga bawang sibuyas. Hindi ako makasaglit muna. Sabi ko, tatapusin ko muna. Hindi naman nagbago. 7 hanggang 7:30, ganyan. Sobrang dilim na. Wala ka lang makikita ang tao. Kaya, sa susunod na vlog ko, konti na lang makikita yung mga kasalubong ko. Lalo na pag ano. Sobrang dami na naman sigurado ngayon, guys, na mga nakasakay sa bus. Kasi, na ano ko lang, na pag winter pala, mas madaming nagbabas. Mas madaming tao. Sa susunod, magugulat na lang kayo, ano na si Marvin dyan, nag-ano na ng snow para may daanan kami. Kasi noon nga, kasi ang mag-ano talaga, yung landlord namin, kaso, ito si Marvin, gusto daw niya ma-experience.
So, naiwan dito yung pang, ano, ng snow. Nagulat ako, nagdaan na dyan nung ano, daan. Tuwan-tuwa ang Marvin. So, tuloy ko na muna itong ginagawa ko. Tapos, doon ako mag-edit sa laptop. Ngayon natin na ano yun. Sabi niya, sabi ko kay Marvin, be, mag-edit ako ng laptop. Ay, mag-edit ako ng video sa laptop, magamitin mo. Oh, be, mag-ano lang ako, gawa lang ako assignment. Tapos, pagkatapos mo dito sa lulutuin mo, saka mo sabihin sa akin, tapos ikaw naman nagagamit. Sabi niya, oh, sige. Ay, nako. Ang lungkot na naman, wala na naman. Tapos na mga event ngayon. Di tulad ng summer, no? Sunod-sunod, ang dami namin ginagalaan, no? Ang dami mga event na chuchu. Ngayon, wala na uli. Next year na uli. Ay, nako. Kaya pala, no? Ngayon, mararanasan ng mga bagong dating yung winter. First time nila sa winter. Kasi naano nga nila, oh, Crystal. Pabi nila, ano nga, sa Pinas pa daw sila, naisip na daw nila yung ganyang sitwasyon kasi nakikita na daw nila sa akin. Kasi nga sa iba, hindi nila pinapakita yung ganyan. Kasi yung iba, nakakapag-vlog na sila, ano na, parang medyo okay na yung pamumuhay nila, hindi yung parang nagsisimula pa lang. Yung iba kasi, mga 3 months pa lang dito, nakasakyan na. Kaya parang hindi naman sila nahihirapan sa commute. Eh, paano yung mga ibang bago pa lang dito na hindi pa nila talaga kaya kasi may ibang priority pa. Yun nga, pag international student, priority muna natin ay mga tuition. Tapos, syempre, hindi lang basta tuition yun. Meron pa silang mga expenses na kailangan bilhin para sa school, tulad ng mga tools nila, if ever mga, ano sila, alam mo, tulad kay Marvin, technician. Tapos, meron yung ibang mga baking, may mga, may mga need ka pang bilhin na gamit, kahit sabi mo, sa lab nyo, kompleto gamit, may ibang part pa rin doon na kailangan mo pa rin talagang bumili, guys. Kaya, ayun. Kaya ang dami talang pagkakagastosan. Ngayon nga, naghahanap kami ni Marvin ng noodles. Kasi nga, hindi nga kami nagno-noodles. Ayaw kasi ni Marvin magno-noodles kami. Dahil nga, hindi maganda daw sa katawan. Tsaka mga pancit canton. Sobrang bihira lang talaga kami bumili. Hindi ako nagsaing. Kasi expect ko, expect ko madami pa yung ulang kanin namin. Kasi konti lang yung kinuha ko kanina umaga. Nagsaing kasi kanya si Marvin. Tapos pagdating napakaunti lang ng kanin. Sabi, bebe, gutom mo ko, be. Tapos, naghanap siya, tapos sabi ko, wala rin kaming sliced bread, pero bumili kami ng cheese whiz kahapon, di nalimutan namin yung sliced bread. May nakatira pa dyan na tinapay, so yun yung tinapay, isang piraso, naghati pa kami, nilagyan namin ng cheese whiz. So sabi ko, ayan, wala pati tayong makain, ganyan. Eh, madami naman kasi tayong pang-ulam. Eh, dapat talaga may mga extra tayo, kahit pa paano yung mga ganyan. Siyempre, aray ko, tingnan natin kung ano pa laman dito. Ayun, bumili nga pala kami ng broccoli kahapon. Kahapon nga ba? Oo nga, broccoli kasi gusto ko nga mag-beef broccoli. Ano pa ba yung mga... Tapos mayroon pa kaming tuyo. Miss ko na to. Gusto ko lang kainin ulit yung tuyo. Kaso nga, sa umaga, may time na hindi na talaga ako kumakain ng umaga. Para haba pa rin tulog ito, tuyo para ito. Yung bok choy ko, naka-frozen, guys. O, diba? Parang matagal kasi naano ko lang dun sa isang vlogger nung content creator siya sa Facebook na nagpa-farm dito. Parang housewife siya, tapos pag summer, starting February, nag-start na siyang maglagay ng mga sili sa paso, mga ganyan. Tapos dumating na ata ang spring by April. Inilalabas niya na lahat ng mga tinanim niya sa loob ng bahay. Tapos kapag malamig na, iniipon niya lahat ng kanyang mga na-harvest, nifo-frozen niya. Meron siya yung malaking freezer, yung dibukulat, ng nakababa na bukulat. Doon niya nilalagay. Kaya daw umaabot daw yung mga magulay niya, prutas hanggang winter. Kasi nga, ang mahal nga naman ang bilihin. Hala, yung dilis, nakalimutan ko. May dilis. Si Mama Aida nga ba nagsabi? Sabi kasi kahapon, nagtanong si Marvin ng ng munggo. Gusto ko talaga ng munggo, guys. Gusto ko kasi yung, isang beses lang ako,
Isang beses ako nakatingin ng munggo, tas dito pa sa Canada. Nagpatikim sa akin si Tita Remy. Tas, hindi. Nakatikim ako Calamarvi ng munggo pala. Tas pangalawang kain ko ng munggo dito na. Noon kasi, syempre, hindi ako masyadong sa gulay. Pag nandun kami kala Mama Aida, si Mama Aida mahilig magluto yan, puro gulay, ganyan-ganyan. Pag nandun ako, sabi ni Marvin, Ma, paborito ni Casey yan, yung gulay, mga ganyan, kahit hindi ako nakain ng gulay. Ang nangyayari, kumakain ako ng gulay. Tapos yun, nung dumating kami dito, ang Tita Remy, hilig din niya magluto. Tapos may mga gulay-gulay, yun. Tikman ko yung dinalang kami ni Tita ng munggo. Ay, nung time na yun, gutom na ako, guys. Parang tamad na ako magluto, gusto ko na kumain. Nakita ko dito na may munggo. Ang dami nun parang ganun kataas. Ininit ko siya, tapos may siya, may karne, may hipon. Tapos sabi ko, sarap. Hanggang sa naubos ko siya, hindi ko na si Marvin nabigyan. Tapos sabi ko, gustong-gusto ko. Tapos tuwing lalabas kami, kailan ba yun? Basta pag may kami, nakikita kami ni Tita Remy, yung tulad dati, parang picnic. Gumawa rin si Tita Remy ng munggo. Basta lagi kami nabibigyan ni Tita Remy ng munggo. Sarap ng munggo ni Tita Remy. Tapos, nabiisip ko nga lang manghingi ng recipe kay Tita kung paano yung recipe ng munggo niya. Ay si Mama Aida kahapon kausap ni Marvin, nanghingi na si Marvin kasi nga gusto ko ng munggo. Masarap din kasi magluto si Mama Aida, ang hilig din magluto. Kaya si Marvin, minsan kay Mama Aida hingi siya ng recipe kasi sabi niya, ang sarap talaga ng gantong luto ni Mama, hingin ko nga yung recipe tapos lutuin mo, sabi niya ganyan. Sabi ko, sige, kunin mo lahat ng gusto mo, lulutuin ko. Tiyan. Meron pa tayong tilapia. Ito yung tilapia. Gusto ko talaga ng baga-baga. Yung lagi ko pinapakita, guys. Yung mahal na kulay. Orange ba yun? Orange na malaki yung mata. Hala, yung frozen namin nandito pa rin. Mag-smoothie na uli kami ni Marvin. Medyo pumayat na uli yung mukha ko, guys. Kasi nga, nagbabasay ng kanin. Yun na lang pala yung laman ng freezer namin. Kasi halos pa nga naluto ko na pala. Oo nga, naluto ko na nga, no. Yan talaga ang life. So, pasok tayo sa kwarto, guys. Hintayin ko na lang siyang kumulo ng kumulo. Tapos makapag-edit na rin tayo. Marvin, guys. Nagagawa ka ng essay? Tapos yan, nagtiklop siya kaninang umaga. At may mga hindi siya nakitang maganda pa ba nagtitiklop. Oh, huwag ka na magsalita. Tanga ka. Tapusin niya muna, tapos mamaya ako na magpepesto dyan, guys. Alam nyo ba, guys, yung ibang mga citizen dito, pag citizen kasi, naka-dual citizen sila sa Canada at sa Pilipinas. 6 months sila dito sa Canada, 6 months sila sa Pilipinas. Kapag PR, pwede sila mag-stay. Ang pagkakaalam ko, pag PR ata, pwede sila mag-stay ng 1 year sa Pilipinas. Yeah, may nabasa ako 1 year ba? 1 year, pwede sila mag-stay. Pero kapag citizen sila, 6 months lang daw. Baka magka-problema daw sila Tapos ayun, yung iba naming, nakikita ko dun sa mga group din. Tapos yung ibang naming na-meet. Wala nang mabayarang mortgage pa. Kaya yung iba, yung mga senior, guys, ang ginagawa nila, pag nag-retired na sila dito, di syempre may pension naman silang nakukuha sa gobyerno, diba? Kung mo yun, convert mo yun sa Pilipinas, malaking pera yun. So nagbabakasyon sila sa Pilipinas ng 6 months tuwing winter kasi nga syempre ang hirap dito kapag winter, lalo na kapag medyo may edad na. Ang lungkot na doon lang sila sa bahay. Kaya yung iba sa Pilipinas, kasi iba namang dito, yung mga ibang citizen na dito na tumanda, yung ibang anak nila sa Pilipinas. Doon yung ibang mga stay. So, may nababakasyon sila sa Pilipinas. Saka, yung iba may sarili silang bahay sa Pilipinas kasi nakapagpundar naman sila. Tapos sila dito, hindi na sila may iba na, tulad nung kay Kuya Paul, diba, PR na yung mama niya. Nung naging PR, balik-balik na lang siya dito. Pero hindi ko alam kung ilang months sa Pilipinas si months dito. Tapos, ayun, may bahay sila dito. Doon siya nag-i-stay kapag nandito siya sa Canada. Tapos, sa Pilipinas, may bahay din sila. Tapos, yung isa naman kaming nakilala na
Binenta yung bahay nila dito kasi wala naman titira. Pero may mga anak sila dito. May anak din sila sa Pilipinas. So, pag magbabakasyon sila sa Pilipinas, stay sila sa anak nila doon. Tapos dito sa Canada, ganun din. Tapos may pera pa sila kasi yung iba, syempre yung iba, nagtrabaho rin sila sa Pilipinas. Tapos nila yung sa SSS ba yun? 10 years? 10 years ba yun? Ano, 10 years. 10 years. So, yung iba kasi... Iba sobra. Oo, dire-diretso. Oo. Yung iba kasi, ilang taon din nakapagtrabaho sa Pilipinas. So, nakapasok sila dun sa pension ng SSS. Tapos may pension din sila dito sa Canada. So, doble yung pumapasok sa kanila. So, pag nasa Pilipinas sila, sobra din naman kahit pa paano. So, ayun. Guys, ito naman yung likod namin. Hindi nakita. Hindi nakita. Ako na yung kita, guys. Sobrang dilim na kasi. Wala, ba't parang may cellphone dun? Wala ka tayong magilang. Chichismis ka na naman din yung ganyan, guys. So, tatamad din na naman si Marvin lalo ditong mag-ano sa loob. Mag-ano na yan. Sa labas na yan. Gusto bit-bitan laptop niya kasi ang tahimik dito sa kwarto. Kahit ako, baka mangyari na. Kasi nung winter, grab ng trabaho kapag si Marvin ay hindi ko kasabay dito sa bahay pag mag-isa lang ako. Ang lungkot kaya dito sa kwarto. Pag winter. Sanay naman ako. Ay, si Marvin sanay kasi yan. Sanay kasi yung nasa bahay lang, hindi naglalabas. Ako hindi. Lagi ako nakikipag-chismisan doon sa kaibigan ko. Magkakalapit bahay lang kasi kami. Kaya yung bunganga ko ay ganon. So, ayan na guys. Mag-edit na ako kasi alas 8 na. Kailangan ko matapos to. So, bukas na ulit tayo makapag-chikahan. Para makatulog ulit ako ng 8 hours guys. Para kanina, sa buong maghapon ko guys, isang beses lang humikab. Hindi tulad ng mga nakaraan na araw. Yeah, minuto ang aking hikab. Antok na antok ako, kanina hindi. So, okay na yun. Papaalam na ako guys. Tingnan nyo guys, ang cute ng aking kulot-kulot. Oh, naglalabas na yung mga tunay kong buhok guys. Ganyan lang aking buhok, kulot. Ito nga ang cute kanina kasi nakaikot siya, nakaganyan. Ay, ayan o. Basta nakaikot siya. Ayan, yung ako lang yung nag-iisang kulot sa amin magkakapatid. Pero yung papa ko kulot siya. Pero ngayon yung tumutubo sa buhok ng papa ko. Parang tuwid na, hindi na kulot. Yung lola ko, si lola ko na nasa heaven na, yun, doon ako nagmana ng buhok kulot. Ayan. Siguro, ayan. Kasi yung ibang part lang yung ganyan. Yung ibang, ano na, parang tuwid na esponghado. Eh, hindi ko esponghado. Alam ko yun eh. Ano, yung parang buhok na magulo lang. Hindi siya kulot. Parang naging ano lang, kalat-kalat ba. Di tulad tong ibang kulot ay talagang nakaikot yung mga buhok-buhok nila, naka-wave. Yung akin parang makapal na ano, ewan. Pero dati maganda naman yung kulot. Kaso ano, nagparibal na ako na wala na. Wala na yung kulot-kulutan. So, ayun lang guys. Magpapaalam na ako. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. Baka, hindi ko alam kung makakapag-dire-diretso pa ako ng pagpa-vlog or putol-putol tayo. Baka hindi na maging everyday. Depende guys. Kasi, inaano ko rin na makatulog na talaga ako. Masanay na ako matulog ng 8 hours. Makatulog tayo na maaga. Yun muna ang goal natin ngayon. Ganun. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa aming YouTube channel. Makapag-vlog na rin si Marvin soon. Inaano pa namin kung makakabili kami ng phone para sa kanya. Depende pa. Pag na ano, edi makakapag-gala-gala tayo sa school. Pwede naman akong pumunta sa school nyo, di ba be? Oh. Open naman doon. Pwede pumunta kahit hindi ka taga-school. Nakapasok ako nun eh. Nakapasok kasi ako nun. Pero baka mga pili lang yung pwede kong pasukan. Hinahanaban ba doon ng ID? Ay, tinabi ako? Hindi. Okay. So, yan lang guys. Bye!